Okay. So, good morning. Guys, kilala niyo na ba si UMMDRT Beds, no? So, magkasama kami before sa A2 branch kay Sir Nash. Yan. So, ngayon, gusto ko lang magpa-share sa kanya yung true lifetime income. Kasi ako, hindi ko talaga siya, parang konti lang yung idea ko. Pero, hindi talaga siya clear sa akin how it works. So, si UM Beds kasi meron na siyang nasamahan sa meeting, no? Tapos na-close na rin. So, ayan. Good morning, UM Beds. So, okay lang ba pa-share? Like, si True Lifetime Income, ano ba yung difference niya? Tapos, paano mo siya pinoposisyon? And normally, sino yung target mo? Okay, good morning. So, una, Pro Lifetime Income is a traditional plan, guys. So, first and foremost, for us, no, para makapag-offer tayo ng Pro Lifetime Income, dapat may traditional license. Pero if nandito ka, no, wala ka pang traditional license, pero yung recruit mo, okay, yung recruit mo meron ng traditional license, pwedeng-pwede, JFW, para ma-close mo rin. Okay? So, that's why it's important na nandito tayo lahat ngayon. So, True Lifetime Income is not for everyone. Ayun. So, sa team namin, we were able to issue 3 Pro Lifetime Income cases na. And the good thing about that is hindi sila apat na pala yung issued cases namin ng Pro Lifetime Income. So, dalawang 60,000, isang 57,000, tas isang 158,000. So, super easy lang niyang ibenta. Super easy lang niyang ibenta kasi number one, this is not for everyone, okay? So, this is not for everyone. Parang ang ginagawa lang namin kapag nagdi-discuss kami sa clients namin is we are just being transparent. Dinidescribe namin kung ano yung technicalities ng plan. And if this is something na makakatulong sa kanila, then go for it. Parang gano'n. So, mamaya bibigyan ko ng example, no? So, una, may mga na-meet kami na clients, okay? May mga na-meet kami na clients na sa 40 years old, pero yung anak nila medyo may edad na rin, siguro mga 17, mga ganyan. Tapos, for them, yung Pro Lifetime Income, di ba traditional siya, hindi siya kagaya ng VUL. So, meaning, yung cash value niya guaranteed. So, ang kalaban ng Pro Lifetime Income is inflation. Okay, so inflation, talong-talo talaga. Pero sa VUL, panalo sa investment. So, ganun siya. Pero, guaranteed na yun. So, ibig sabihin, kapag yung client, so alam niyo na, pag ang risk appetite ng client is conservative to, conservative actually, or too low, low lang yung risk appetite niya, perfect na perfect sa kanya to. Okay, so share ko sa inyo yung profile ng mga clients na na-close namin. Number one, yung client is yung bata, 3 years old. Okay? Eh di ba ang Pro Lifetime Income, kapag halimbawa natapos na siyang pagdating ng day 1 of 7th year or year 6, di ba? After year 6, automatic lifetime na yung payout. Okay, so gano'n siya kaganda. So meaning kapag year 5 ka, dalawa yung Pro Lifetime Income, may 5 time pay tas may 10 pay. So meaning pag 5 year pay ka, okay, tapos natapos mo na yung term after 60 year, ayan, hanggang 100 years old na yung payout. Okay? So, etong profile ng client na na-meet namin, yung 158,000 annually, I think they have, tawag dito, they have a lot of savings. Malaki talaga. So, sabi namin, bigyan natin ng different flavor yung savings nyo. So, let's have a creative way of saving. Kasi 'di ba pag saving naman, normally, meron silang ginagalaw tapos may iniiwan sa bank. Yan. So sabi namin, why not yung pera na to, ito naman yung iwanan nyo sa Pro Lifetime Income. Bakit? Kasi ganito namin siya pinosisyon. Okay? Tatlo. Una, life insurance. Guaranteed. Okay? So doon pa lang, talo na yung savings mo sa bank. Second naman, yung Pro Lifetime Income. So una yan, no? Life insurance. Tapos second naman, capital preservation. Kasi ganoon din naman, may mga savings ka na hindi ginagalaw, dito na lang. Okay? Tapos pangatlo, capital distribution. So kumbaga may payout. So tuloy-tuloy siya binibigay. So i-explain namin siya na parang puno. Ganito yung concept namin, parang puno. Mr. Client, meron kang mga buto, yun yung savings mo. Itinanim mo siya, ganyan. Itinanim mo siya, tapos nung tumubo siya, nagkaroon ka na ng puno.
Ayan. So yung ano, yung tawag dito, yung prutas, yun yung payout. Yun yung payout, ayan. Tapos yung mismong ano, yung mismong puno, 'di ba, may mga kahoy yan, kapag chinop-chop mo na yan ta's ginawa mo na siyang lamesa, ginawa mo na siyang upuan, yun yung guaranteed cash value. Yun yung savings mo, gano'n. Tapos, pangatlo naman, 'pag tinanggal mo na siya sa ugat, halimbawa namatay naman yung ano 'no, life insured, yun yung insurance. So, gano'n lang namin siya in-explain, okey? So, balikan ko lang ulit yung ano 'no, yung doon sa may client ko. So gano'n namin siya pinosesyon. So ginawa namin, yung client malaking savings tapos yung mother hindi na siya yung ginawa naming ano, owner. Ang ginawa naming owner yung anak kasi yung anak yung may trabaho, gano'n. So siyempre 'di ba kapag magpapasa ng application kailangan ng proof of income. Hindi naman pala hindi proof of income, sa pruwan lang kailangan lang i-declare kung magkano yung ano, yung gross annual income, 'di ba? So yun. Tapos yung bata 3 years old. So, inisip namin kung ang insured ba yung 29 years old or yung 3 years old, sabi namin yung 3 years old na lang. Okay, kasi yung mga 29 years old, yung mama nila, they can stand on their own, 'di ba? So, ang pro lifetime income naman as long as iniwan mo yung pera doon sa plan, okay, hindi mo ginagalaw, ganyan, yung payout hanggang 100 years na nung insured. So, meaning napakasarap 'no, napakasarap sa feeling na, kahit wala ka na dito, yung 3 years old mong anak tuloy-tuloy na makaka-receive ng payout. Okay, so bigyan ko kayo ng sample quotation. Ay, sorry, bago ako magbigay ng sample quotation, meron pa pala. So, 'di ba hindi siya for everyone. Yung client meron na siyang ano, meron na siyang fund. Okay, meron na siyang malaki-laking fund. So, ang inisip ko nun, client, sabi ko nun, gawan ka namin ng isa pa. Gumawa kami ng Elite. Gumawa kami ng Elite 10 at saka ng Elite 5 kasi pro lifetime income, 'di ba? Alam niyo in-explain namin sa kanila yon, hindi na sila after wealth accumulation, okey? Nasa capital preservation na sila. So, ang kinuha nila pro lifetime income. So, 'yun siya. O may client din kami, yung ano naman, yung sinabi ko kanina, yung pinakauna, yung hindi kumuha ng pro lifetime income. Kasi yung edad ng anak niya parang nasa 17 yata, siya nasa 40 years old, parang gano'n. 17 minus 40, 23. Ay medyo bata pala yun. Hindi ko maalala 'no, basta gano'n yung ano niya, gano'n yung setup niya. Pero itong mother, naliliitan siya sa payout. Maybe because hindi pa gano'n yung gano'n kalaki yung savings sa bank. Kasi 'di ba kapag ano, kapag malaki-laki naman talaga yung savings mo na 'no, yung nakalagay sa bangko mo, tapos gusto mo na lang siyang i-preserve, some of our clients hindi na sila nag-i-aim ng mas malaki pa. Ang gusto na lang nila secured na lang yung pera nila, gano'n, okey. Tapos, share screen ako sa inyo kung pa-allow lang ako mag-share screen, thank you. Ayan, tapos ito, share ko lang rin sa inyo, may na-close ako na client, wala kasang tradisyonal. Walang tradisyonal, okey? So, nangyari yung client, nagpa-discuss siya sa FWD, sa Sun Life. So, apat kaming inano, tawag dito, inikutan nung kliyente. Tapos affluent yung client. Tapos ang ending Prulife yung ano niya, napili niya. Pero hindi kami napunta tawag dito Pru Lifetime Income yung kinuha niya. Tawag dito, ang kinuha niya ay Elite 7. So share screen muna ako. Pero ang gagawin natin Pru Lifetime Income tayo ha. So Pru Lifetime ay wala palang Pru Lifetime Income, wait lang. Mag Mag-o-open lang ako ng ibang ano, ng ibang pruwan. Sorry na. Ayan. So, pruwan ng mga agents ko yung ano, yung ginagamit ko 'pag ganito. Kasi guys, napa-process pa lang ako ng ano ko, ng license, ng traditional license ko. Nung nag-join kasi ako sa Pru guys, VUL lang talaga. Ayan. So, open ko lang. May questions kayo so far para ano, ma-make sure natin na guided ng maayos yung conversation? I have a question po. Go. Okay lang po ba? Of Ayan. course. Actually sabi mo kanina, yung 3 years old na bata, may payout siya, di ba, for life until 100 years old.
What will Mm. happen po if, say for example, hindi pa tapos yung pag-pay, no? Tapos nag-pass away na yung parent or yung nagbabayad. Papalitan lang ba yung PO or ano bang mangyayari diyan? Or may waiver din ba yan ng ano? May waiver din. Okay. So same lang din Ah, sa VUL, may waiver lang din siya. mm. Mm. Oo. Pero ano ba to? GIO ba siya or kasi 'di ba parang nabasa ko before may GIO yung ano, yung pro True lifetime Love Well. income. True Oo. Love Well ng GIO, yung True Lifetime Income, ano siya, tawag dito? Um, may medical pa rin. Kaya yung pagbata, Ah, madali lang. Kasi wala naman okay. yung medical, ano conditions pa. Super healthy pa. Okay. So suggested din talaga may waiver siya para at least 'di ba in times halimbawa din mag-pass away at least ano si pro na yung magbabayad no ng Oo, premium. as long as insurable yung owner. Mm. Oo. Ayan. Eh, ayun nga parang iniiwasan natin yung medical, tawag dito, yung medical nung insured, kaya bata yung in-insure mo at the same time para matagal yung payout. Tapos yung owner din, pag yung owner may medical condition din, tapos may payer waiver ka din, yun yung magiging problem niya. Hindi siya agad may issue kasi may medical siya. I Pero, see. pero kunyari, wala siyang payer waiver, tapos namatay si father, pwedeng ilipat yung PLO kay mother. Si mother magtutuloy magbayad if hindi pa tapos paid. As is naman, pwede naman ilipat yung yung ownership. Um, Okay. paano po yun UM kung halimbawa nag-pass away siya, may waiver siya. Hindi ba magde-designate ng panibagong PO? Paano ba yung kasi po, lifetime yung income niya, 'di ba? Parang ganoon. Magde-designate pa rin ng bagong PO. Laging nagde-designate Ah, ng bagong PO. Kapag mm, namamatay yung, pag minor yung regardless if VUL siya or traditional. I see. Mm. Thank you po. Okay, welcome. Others. Okay lang po ba? Isa na lang, sorry. Go lang, go lang. Interested kasi talaga kami dun sa Mhm. lifetime income. But anyway, yung ano po, tatlo po yung no, parang ano niya, meron siyang payout, meron siyang cash value, meron siyang accumulated dividends. Tama po ba? Yes. Yung accumulated dividends, yun yung hindi sure kung Ah, magkano. tama, tama. Pero yung cash dividends, sure siya, guaranteed din siya. Mhm. I see. Kung ano Cash nakalagay sa dividends, cash value. Iba pa yung dividend sa cash value. cash value, accumulated cash dividends. Sige po. Di ba Ah, ang gulo-gulo? Ang gulo ano nga. lang siya? Oo, Stress ka. mukha lang siyang magulo, pero alam nyo guys, super ganda niya. Wow, may super no? Alam nyo ba sa Sun Life, yung nila, payout nila, ay sorry po kung naka-record man ito. Yung payout nila, no? Every other Oh, year. So may meaning, may napareceive yung din po akong ganyan yun. Yung isang ng tinipo namin. Every 2 years nga po. Tapos sobrang mm, mababa yung bills. ayun, every other year yung niya, payout niya. So anyway, share screen ako. Ito naman, na-close din namin tong client na to. Tapos guys, yung positioning doon sa 'di ba? Syempre yung client merong savings na, tapos yung pro lifetime income namin 158,000. Parang magkano ba payout nun? Nakalimutan ko magkano payout nun eh. Basta ang pinoposition mo, 5% ang sum assured. Parang nakalimutan ko 5% lang ang sum. kung magkano, nakalimutan ko lang kung magkano yung actual na na payout. Kung 50,000 ba yun? Basta. Basta gano'n. Basta 5% siya nung death benefit. So, ito yung sa agent ko. Guys, paano na lang ha? Tawag dito. Shucks, baka kilala nyo pala to. Ayan, naka-record pa naman to. Huwag nyo na lang i-share sa iba dahil ano yung client. So, una, alam nyo na yan, personal info kung paano siya. 'Di ba? Alam niyo naman yung personal info, kumbaga may owner, may insured, ganyan, dalawa. Product customization, ayan, puro lifetime income. Try nyo rin, no, mag-ano kayo, create. Tapos selected, tapos by which way do you want to proceed? Automatic yan, coverage talaga yan. Kasi automatic si Pro yung nagge-generate ng premium, parang Pro Health Prime. Tapos, may prepared premium payment method, may 10 years, tapos may 5 years. Pipili lang kayo. Okay. Tapos, today I would like to get a coverage for, halimbawa, 300,000. Actually, pwedeng ganito. Yung client,
alam niya na ang minimum sa assured ay 250,000. Ang payout nun 12,500. Saan nakuha yung payout? Kung ano yung ilalagay mo dito, multiply mo siya sa 0.05, yun yung payout. So kung 1 million yung 1 million yung ilalagay mo dito na coverage, ang payout nun 50,000. 50,000. Ayun, naalala ko na yung payout ng isa naming client na sa 27K yata annually. Okay. So tuloy ko lang, ganyan lang siya, blunt face rating. Tapos, share ko lang sa inyo, for my Pro Lifetime Income clients, parang hindi sila masyadong nagma-monthly. Ewan ka, parang hindi sila pang monthly, parang pang annually sila. Ganon. So, yung apat na cases namin, yung isa annual, yung isa naman, yung dalawa quarterly, yung isa naman monthly. Okay? Kasi itong Pro Lifetime Income, yung money talaga, matitenga talaga siya. So, meaning, dapat liquid yung client. So, kapag liquid yung client, alam nyo talaga na pang-annual talaga yung ano nila. Pang-annual, ayan. Tapos, non-forfeiture option, ang tawag, ang default, no? Pero may other options yan. Okay, may other options yan. Try nyo na lang i-check. Pero ang ituturo ko na lang kung ano yung ginagamit namin na extended term option ay term insurance. Ito yung halimbawa, hindi na nagbayad si client ng premium, hindi niya tinapos. Okay, wala na yung payout, wala na yung dividends. Tapos kung magkano yung natitirang cash value, yun yung gagamitin para ipakompute sa head office kung gaano katagal yung itatagal ng insurance. Clear ba yan? So mamaya explain ko sa inyo ha. Tapos cash dividend option naman, ito yung, 'di ba, dividend, hindi siya guaranteed. So kapag may excess profit yung company, i-distribute yan sa mga policy owners ni ProLife UK. Yan. So ngayon, yung client may option siya if iiwanan niya to accumulate and earn interest or paid in cash. Okay? Sa case namin, ang ginagawa namin, left to accumulate and earn interest kasi maliit lang naman yung dividend. So, baka hindi masyadong maramdaman ng client. So, baka mas ma-appreciate niya if malaki. Ganon. Tapos, click nyo lang, I agree to use any dividend accumulation of the policy MMA. Ayan. So, ito rin guys, may rider din siya. Ayan, total permanent disability, accidental, pero hindi na namin yan ginagawa. Hindi na namin naglalagay dyan. Kasi kung protection ang hanap ng client, naglalagay kami sa ibang plan. Pero kung gusto nyo guys maglagay ng mga ganito additional, pwede. It also boosts yung premium ng client. Napapalaki niya rin yung premium ng client. Ganon. So, i-ano nyo rin siya, i-navigate nyo rin siya. Kasi para nakita ko, merong isang nakapag-close 360,000 na Pro Lifetime Income 5. Nilagyan niya ng ganito. I think yun yung nakapagpa-boost ng annual premium ng client. Kasi matutuwa yung client, meron din ganyan. Okay? So, ito yung sample, 15,756.23 per quarter. Yan. So again, 250,000 yung minimum. Tapos, pag Pro Lifetime Income na 10, minimum premium, annualized premium, no? 49K, mga ganyan. 49 to 50K. Pag Pro Lifetime Income 5 naman, nasa mga 85K yata or 90K, mga ganon. Okay, so navigate nyo na lang siya sa Pro 1 kasi nagbabago-bago siya depende sa age ng client. Tapos nagbabago-bago rin siya depende sa modal factor. Kapag halimbawa si client naka monthly, mas expensive siya. Example, yung 158,000 kanina na annually, kung ima-monthly yun, siguro nasa yun, 158, 158, 140, 12. Siguro mga nasa 15K yun. Mga ganon. Mga 15K or 14K. O, laki ring difference, di ba? So, yun yung sa may product customization. And then, investment risk profile, wala siya wala siya nung risk appetite survey. Wait lang. Alam nyo, matagal ang Pro 1. Agree ba kayo? Ayan, risk. Agree. Tagal din ang sagot. Ayan. So, yung sa investment risk profile, sinasagutan din siya, guys. So, ganito siya.
this is not applicable for lifetime income. Tapos may mode of release form. So mode of release form kasi 'di ba may payout. Ayan. So, kailangan alam nyo kung ano yung mga account details ng client niya. Oops, i-ano ko na yan. I-close ko na yan. Tapos guaranteed payout, paid in cash. Meron ding tawag dito, left to accumulate. So may guaranteed payout din guys na left to accumulate. Pwede rin yun. Yeah. So last na, Sorry, ano ibig sabihin ng left to accumulate? parang halimbawa, imbes na marireceive ni client yung payout, iiwanan, automatic doon na lang ina-add sa account niya. Sa bank account or sa PruLife account? Sa PruLife PruLife account. Sa So PruLife pwede, account. wala, on the 6 year onwards, pwede yung payout niya, nandun lang siya. Pwede din option na i-transfer sa bank account niya. Yung payout, Yes. Mm-mm. so kung iniwan lang dun yung payout, di mas lalaki pa siya kasi kasama siya sa i-invest. Tama ba? Kasi left to accumulate and earn interest siya. Oh, option din pala yun. Option din yun. Pero I doubt na lalaki siya ng bongga dahil mas Yeah. yung risk nito. Oo. Okay, gets. Thank you. Welcome. How about the others? Pag paid in cash, yun yung matatransfer sa bank account niya. Tama ba? Pag paid in cash. Okay pa. Thank you. Welcome. Ayun, okay. So, tuloy na natin. So, ito lang explain namin sa client. So, for example, guys, magkano ang 15,756 times 4? 15. 63. 63. So, alam nyo ba guys, na kung naka-annual premium si client, ang babayaran niya lang sana 55,285. Ganyan lang. Pero dahil naka-quarterly siya, may modal factor, mas mataas yung charge niya. Ganun siya. Okay? So, additional, pag halimbawa, mag-update kayo sa prod loop, tinanong na rin namin to kay Sir Nash. So anong pipiliin? Yung annualized premium or yung quarterly times 4? Or kung monthly times 12. Sa production, monthly times 12 siya. Hindi yung annualized premium. Kasi 'di ba dito sa Pro Lifetime Income, nilalagay nila yung annualized premium. So ito yung annualized premium, 55,285. Okay, pero sa prod ang kina-count ay yung yung mode niya times yung frequency of payment. So sa APE mo, ang counting sa APE mo is 63. Tama, 63. So quarter premium times 4, yun yung APE mo. Okay. Correct. Correct. So ganito lang na-explain namin kay client. So ayan, so example, so levy, ito yung cumulative basic premiums mo, no? So kaya siya cumulative kasi parang ito yung year 1, tapos nagbayad ka rin ng year 2, edi 110 na siya. Tapos until matapos yung term, ang total na binayaran mo ay 552,850. Okay? So, kita niyo naman, no, pagdating ng 11th year onwards, pare-pareho na siya kasi nag-stop na yung payment niya sa 10th year. Tapos, yung guaranteed... Question, paano nga naging 55,000 ang Hmm. cumulative basic premium? Ayun yung annualized premium ni client talaga. Kapag Question. in-annual niya yung 15, lalabas na 55. Okay. Ano po, parang kasi may na-review po kami dito sa Sun Life, parang kapag in-annual mo siya, ito po talaga yung makukuha, pero parang may additional na siya kapag naka-quarterly po siya or monthly. Parang ganun po siya. Parang Okay. ito talaga dapat yung annual premium niya, pero dahil nag-quarterly siya, mas mataas yung babayaran. Sorry, wala bang nagtanong, bakit ganun? Bakit pag naka-quarterly or naka-monthly, mas tataas yung namin, premium? Wala naman. Kasi sinasabi na namin agad na
pag annual yung ano mo, annual yung pinili mong mode of payment, ganito yung price niya. So kumbaga hindi lang namin siya binibigyan masyado ng room para para Oo. mag-cost kay client, oo. Pero just in case no na ganun yung tanungin, parang nung nasa kasi ako, nasa intern ako sa PhilAm, 'di ba may mga traditional din. So parang unlike parang yung cost kasi niya, yung cost ng pagme-maintain ng policy or pagme-maintain ng fund. Hindi ko sure ha, parang kung tama yung pagkakaalala ko pa ganyan. Unlike kapag binayaran ng client ng annually, yun na yun. Tapos kung halimbawa 10 years, basically 10 frequencies lang kung annually na minanage yung plan, parang ganon. So Mm. unlike kapag naka-monthly, 10 one time ay tawag dito 12 months in 1 year times mo siya sa 10, 120 frequencies of payment. So parang 120 minanage yung plan, parang gano'n. Okay. Yes, okay. Mm. O kaya mas mataas yung niya, cost niya. Yun yung pagkakaalala ko. Sa VUL, hindi naman natin problem yun kasi ang laki naman, kumbaga naka-fix na 50-50 tapos yung fund allocation. Okay po. Welcome. Ayan, so tuloy ko na siya. So ganito siya, sabi lang namin. Tapos yung death benefit is times 2 no nakalagay dito sa sa may pro lifetime income. That is why 600,000 yung death benefit niya. And then ito yung guaranteed cash value. Sa unang taon, wala pa tayong guaranteed cash value. Tapos, kumbaga in-explain namin na ito na yung bagong value ng pera mo. Ayan, so 14,000 sa second year, tuloy-tuloy lang siya. Tapos sabihin ng Question client, po, go. sorry. Go Sa lang. guaranteed cash value po, pwede siyang mag-withdraw. Hindi withdraw ang tawag. Loan. Policy loan, oo. Sabihin rin namin sa client, so dito sa guaranteed cash value, you can do policy loan, tapos maximum up to 80%, and then may interest na 10%. Ganon. Tapos sir, pag hindi mo siya nabayaran after 1 year, the following year, na siya, tawag dito, the following year, additional 10% na naman siya nung loan na may interest. Ganon. So, hanggat sa possible na hindi mo na siya mabayaran yung loan, possible na ma-deplete yung guaranteed cash value, parang withdraw mo sir, parang ganon. Sorry, yung 10% annually? Or so may may interval ka na parang 1 year to settle yung policy loan. Correct. 1 year lang. Okay, thank you. Welcome. Ayan. So, next. So, yun yung tawag dito, yung sinabi ni Eden, no? So, sabi naman namin, sir, if naman, dumating yung time that you will need to surrender yung plan, ito yung guaranteed value niya. For example, sir, pagdating ng 10th year, ito yung guaranteed na tas terminated na yung everything. Pag kinuha niya yan, ba 287,000, wala naman siyang charge. Wala namang gano'n, surrender charge. Ay, shucks, ayun ang hindi ko masyadong naalala kung may surrender charge. Pero parang wala, parang ayan na siya. Oo. I-confirm natin, ha? Wait lang. Oops. Mababasa niyo pala yung conversation. Wag na muna. Ayan. So, next naman, mamaya i-confirm ko, no? Guaranteed. Basta meron tayong training deck dito. Mag-refer lang kayo doon. Ayan. So, ito yung guaranteed cash value. Tuloy ko lang. Tapos, next naman, guaranteed payout. Ayan. So, guaranteed payout, pagdating ng 6th year, sabi ko sa inyo, guys, ang basis ng namin, ng premium namin dito kay client pag kinakausap namin. Kasi normally may pera naman eh. Sir, how many years would you like to pay? May 5 years kami or may 10 years. Tapos, sir, magkano po yung payout na gusto yung ma-receive? Parang ganon. So, pag sinabi niya 100,000, kukompute ka ng, bang 5%? So, 100,000 divide nyo siya sa 0.05. Patry nga ako. 100,000 divided by 0.05. Siguro 2 million yung sum assured nun. Kasi kung yung kanina, yung 1 million mo, 50,000 siya. Ang payout is, 50,000 ang payout, 1 million. So, 2 million siya. Yes, correct. So, 2 million yung sum assured niya. Pero yung death benefit, 4 million. Clear?
So yung sum assured, ano siya, yun yung basis ng payout, tapos yung death benefit multiply, yung sum assured multiply mo lang sa 2, yun yung death benefit. So parang pag ginawa mo yung QP, bale, nakabase ka sa coverage. The coverage should be 2 million, yung premium, kung sana siya magko-compute. Correct, oo. Para lumabas yung 100,000 na payout. Okay, okay. Mm. Ayun, tapos ano, pag halimbawa pag nararamdaman nyo na nasabi ng client na medyo mabigat yata yan. So try nyo nang gumawa sabihin nyo na, sir, ito yung minimum, tapos ito yung payout niya. Para matulungan nyo siyang assess kung halimbawa, nakita niya na 12.5 yung minimum payout, di ba? From 12.5 to 100,000 na sinabi niya, hanggang magkano din yung ano niya. Tapos simulate nyo lang. Ganon. Kung magkano yung gusto niyang i-payout. Tapos, ito yung sinasabi namin, ito yung payout up to 100 years old nung life insured. Yan, tuloy-tuloy lang siya. And then, meron tayong dividend, sir. Hindi po siya guaranteed. Pero ito po yung projection just in case yung client nagkaroon ng dividend. So, kung napapansin nyo, 849 yung ano niya, tawag dito, ano bang year to? Year 3. Year 3 may ano na. Year 2 may guaranteed cash value na. Year 3 meron ng dividend. Okay? So yan siya, and then ito yung pinili natin, yung iiwan yung dividend and earn interest. So assuming na mag-perform at 3.6 or assuming na mag-perform at 4%, di ba ang ganda? May ganun ding option. So halimbawa, ito 849 yung dividend niya plus 1323. Ayan siya, 849 plus 1323, 2,202.56 siya kasama yung interest. Ganun lang siya. So hindi niyo naman siya kailangang explain ng ganyan. Ang sinasabi lang namin kay client, oh sir, ito po yung ano nyo, yung annual dividend projection. Ganyan. Tapos ito yung accumulated niya on the year 20. Halimbawa 20 years old ng bata. Eh, mababa lang, no? 32K lang. So imagine kung naka-payout pa yan, mas maliit lang yan. Ayan, ano pa? So, basically, ayun lang naman, guys. Questions na lang siguro kasi yun na basically yung laman ng plan eh. Magkano nga ang commission nito? Commission, parang 30%. 30%. Pwede na. Oo, naku, computin nyo yung kay Mel. 158,000. Sige nga, try nyo, guys. Sige. 158,000 Times 30%. times 30%. 47,400. 47. Diba may agent volume bonus nung nakaraan? O, 158,000 naka-annual. Multiply niya siya sa 0.12 kasi tawag dito, may agent volume bonus. Magkano na yun? 158 0.12. 5,600. So, nasa 53,000, including the agent bonus. Agent volume bonus, 158,000 UM times 12%. 47,000? Saan ko siya multiply? Yung 150 sa ano, yung agent volume bonus, i-multiply mo siya sa premium paid ng client. So, sa 158. Times 12%. 18,000. 18,000 plus Nasa 40. 18,000 plus 47. Plus 47. Bongga, 66. O, meron pa siyang ano, diba yung agent na first 250 agents na nakabenta ng pro lifetime income na minimum 150,000 yung premium. Makakalap sila ng 5,000 cash. Alam ko may ganun pa eh. So 71,000. So dyan pa lang sa policy na yan, 71,000. Pero to be honest guys, hindi namin siya masyadong parang sobrang pinapaganda pag ini-explain namin. Ini-explain lang namin siya as is kung ano lang yun nandoon. Kasi kung makikita nyo naman, is this something ba na kaya ng pera ng client? Parang ganon. Kasi hindi niya na ito gagalawin. Kasi halimbawa, di ba, naalala nyo, merong dalawang option.
Halimbawa, paano pag hindi nabayaran, may extended term insurance. So, titigil na yung payout. So, titigil na yung payout, tapos wala na rin yung dividends. Yung guaranteed cash value, madideplete na rin yun, ipapakompute sa HO kung until when siya makakover ng insurance. So, yun. Okay? May question ako. Mm. So, say for example, di niya nabayaran for a year, pero gusto niya bumalik. Halimbawa, 10-year yung program niya. On the 7th year, ganyan, di siya nakabayad. Pero gusto niya magbayad ulit on the 8th year kasi umokay na ulit yung finances niya. Would that be okay or ano siya? Hindi na acceptable? May ano pa rin, may reinstatement pa rin sa Pru Lifetime Income. Tingnan natin ha. Reinstatement. Eto, may reinstatement naman sa Pru Lifetime Income. Kasi within a year lang naman, di ba? Yung sabi mo. Ayan. So, if the policy terminates due to non-payment of premiums due to overloan after the premium payment period, the policy owner. Yung sinasabi mo, Eden, is hindi talaga nabayaran yung policy, parang ganon? Oo. Pero di ba may extended kasi siya na para i-shoulder nung cash value niya yung yung policy. So, paano pag gusto niya na ulit mag-pay? Kasi di ba sa VUL natin, pwede yung ganun, yung babalik ka lang Yung sa touch up. Oo. Naku, wait lang ha. Ayan, hindi ako sure. Kasi to be honest, may mga features sa VUL na hindi pwede sa tawag dito, sa Pro Lifetime Income. Example, gusto mo mag-upgrade. Hindi pwede sa Pro Lifetime Income. Ayun, so hindi siya pwede sa trad. So yun, pag gano'n, you can raise questions naman. So dito, hindi ko na siya masagot. Send ko na lang rin sa inyo yung 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 question, mm, pwede pong pabalik dun sa may mga numbers. Kung ano lang. Hindi na kayo gumagawa ng one pager po, no? Yun na yung pinapakita nyo mismo. Or may one pager pa din tayo for this. wait lang. Gumawa ako ng one pager for pero ang pinapakita sa client, ayan, yan yung pinapakita sa client. Pero kapag halimbawa, kasi mas maganda ipakita yung sa client yung nandoon sa lalo na kapag gusto mong i-one day close, next Mm-mm. na lahat Wait lang, dina-download ko lang yung sample one pager. Tapos, kasi di ba kanina po meron siyang low 3.60, current 4.0. Tapos yung sa unang side na may guaranteed cash value, yun ba yung basis natin? Ayun yung pinaka-current na value? Or saan tayo magbe-base if ever na gagawa ka ng one pager? Yung sa may low at saka sa may current. Low and current, anong base? Pag gumawa ng one pager, anong normally nilalagay? Kasi parang ang dami niya kasi numbers. Oo. Ang nilagay namin 4%, pero nilalagay namin not guaranteed. Parang Mm, ganito. Parang ganito lang yung ginawa kong summary doon sa isa kong client, sa isa naming agent. Ayan. So policy owner, ayan, 28 annual premium, ganyan siya. Pag 5 years, ganyan yung equivalent niya. Death benefit, ganyan. So, pansin nyo, ang death benefit talaga nito is 250,000 kasi ang payout niya 12.5. Pero ang death benefit kasi is times 2 nung coverage. Remember? Ayan. yes. So, yan siya. And then that benefit, tapos ito may waiver of premium upon TPD. Tapos, ay, ito lang, sinamarize lang namin, guaranteed cash value after 5, 10, 20. So basically, even if mag 20 years, hindi pa niya mababawi yung niya, yung premium niya. Gets? Tapos guaranteed annual payout until age 100, 12.5, starting policy year 7. So paano ko siya kinompute? Di 12.5. Policy year 7, starting policy year 7, si client 28 plus 7 years. Magkano yan? 35. So 35 minus 100 years old, 65. So 65 times 12.5, yun yung payout. Clear ba yung explanation to? Yes. Ulitin ko lang. Di ba 28 yung
Para sa mga hindi nakasunod, halimbawa 28 years old yung yung client. Eh di ba 70 year pa naman. Day 1 of 70 year marireceive yung payout. So ibig sabihin 35 years old siya nun. So kung hanggang 100 yung payout, minus mo siya sa 35, 65 years siyang makaka-receive ng payout in his or her lifetime. Okay? So 65 times 12.5, edi 812,500. So ang ganda, 'di ba? Imagine mo, 490 plus thousand lang yung hinulog mo in 10 years. Pero yung payout mo 812,500. So kumbaga, pinahaba mo yung buhay no 490k mo. Tapos, meron ka pang cash value ng 10 years or ng 20 years. Pero kung nasa bank lang yan, yung 490 mo in 10 years, forever na yung 490. Question pala. Hmm. So, pag 10 years to pay, ang payout start ng 11th year? Sa 7, sa day 1 pa rin ng year 7. So pag 10 years to pay, ang payout starts on year 7. Pag 5 years to pay, year 6. Correct, correct. Hindi, same lang UM. After year 6 lahat. Lahat after year 6, regardless if 5 pay ka or 10 pay ka. Mm. So, ibig sabihin, habang nagbabayad ka during 10 years, nakaka-receive ka na rin ng payout. Oh, okay, okay. Question, yung cash value niya, until age 100 din ba yun? Or Yung cash, hanggang 20 years lang, cash value? hanggang yung cash value, ano lang siya eh. Running lang siya, lumalaki lang siya ng lumalaki hanggang Okay. lumalaki So, lang siya ng lumalaki hanggang matagal yung plan. Kasi yung sa projection hanggang 20 years lang siya. Baka kasi tanungin, ano ba yun hanggang age 100 din ba yun? Kasi yung payout hanggang age 100, di ba po? So yung cash value, as long as buhay yung policy, lumalaki lang din siya. Correct. Thank you po. So para lang meron lang siya idea na pag na 58 years old na ako, ito na pala yung guaranteed cash value. So, question po ulit, UM. Yung guaranteed payouts, hindi siya galing sa guaranteed cash values. Sorry, yung alin? Yung guaranteed payout, hindi galing ba siya sa guaranteed cash values? Hindi, sa may siya galing, tawag dito, sa may coverage. Okay. So, parang bukod talaga na benefit. So, yung guaranteed cash value is parang, siya, sa investment part ng client na mismo. Tapos yung payout, bukod siya. Unlike sa Prumil kasi, yung payout nun galing dun sa investment ng client. Tama, tama. Kumbaga yung basis ng computation ng percentage, no? Hindi sa payout, sa coverage. So, tuloy? Okay, additional question, guys. Ayan, so... Wala na, no more question? So, kung no more question, share ko lang sa inyo. Pwede rin to, ganito position. So, di ba isa 3 years old yung yung client. Sabi namin, sir, ito pang college fund ng anak mo. Ganyan. So, imagine 3 years old, meron pang 17 years to grow yung cash value. 'Di ba? So, sabi namin sir, every year, kung sino may birthday. Ang birthday nung isa. Ganon. O birthday naman nung susunod, yun naman yung makaka-receive ng payout. So, kumbaga, parang sinabi namin na yung payout, pwede siya. Pang birthday, kung sino yung birthday, regalo nyo. Anyway, in 7 years time, pag nag-start sila ngayon, malaki pa rin yun, 12.5. 'Di ba? Tapos, next naman, so yun yung pinosisyon namin. And then, yung isa naman na positioning namin, kahit wala na po kayo dito, forever yung pera nyo para yung yung may cash support po kayo for your kid forever. So, yun yung another one. Yung pangatlo naman, medyo medyo simple lang yung namin, yung selling point namin. Nakita kasi ni Mel, hot button travel. Sabi ko, after 7 years, pambili mo ng plane tickets. Kaya pa, di ba? Magdadagdag na lang siya. Kasi traveler yung client eh. O di ba gusto mahilig ka mag-travel? O di mag-ipon ka na rin para after sa mga future travels mo. Ito na yung mo, yung payout, yun yung pambili ng mo, flight tickets mo. If mataas, dagdagan mo na lang.
Ganon. Ganda niya. Yun question po. Tama po, di Hmm. ba, on the year 6 po yung start ng payout? Day 1 po ba siya ng year 6 o yung end ng year 6 yung lalabas yung payout? End ng year 6. Okay po. Oo. Bakit end ng year 6? Kahit sa sa after year 6 talaga siya eh. Pero ang sinasabi namin yun nga, after year 6, wala, yun lang sinasabi namin. Wah, ang gulo ko, no? Kasi minsan, yung mga ganyan-ganyan, di ba, feeling natin magdi-discourage siya sa client. Parang ganon. Kapag ano ba talaga? Sa year 6 ba or after year 6? Kasi 1 year din yan eh, di ba? Pero alam nyo, pag may pera yung client, hindi nila yun. Hindi nila masyadong concern yun. Kung year 6 or after year 6. Pero totoo, after year 6 siya. So guys, bakit after year 6? 'Di ba policy year 1? So ibig sabihin, assuming na 0 to 1 na complete mo. Okay? So next naman, so 1 to 2 na complete mo, second year. Third year, fourth year, fifth year. Ibig sabihin, sa sixth year, na complete mo yung sixth year. So ibig sabihin, after sixth year yung, niya, yung payout niya. Ganon. So, yun lang for me. If you still have questions, raise nyo lang. May additional question pa tayo, guys. Wala na. So, yung embeds tama, no? Ito, ang difference niya, wala siyang, yung the usual benefits sa VUL na DHI, critical illness, ito yung wala dito, no? Yes, wala. Ang kaya niya lang ma-offer ay Parang life insurance. Yes. TPD, ADD, tsaka waiver of premium. Walang related sa critical illness. Tsaka sa health. Okay. Okay. So guys, wala na tayong additional question kayo embeds. Clear naman? Sige. So kung wala na, mag-thank you na tayo kayo embeds. As after, stay pa tayo. Meron lang akong idadagdag. Nakita ko kasi yung product primer. I-run through natin quickly yung product primer. Thank you, guys. Mag-thank you tayo. Thank you po, UMB. Thank you, UMBets. Thank Thank you, you, guys. Embeds. Thank Thank you you. tayo. Thank you, UN. Pwede ba tayo mag-picture before lumabas yung embeds? Yan. Okay. Quick picture. Okay, 1, 2, smile. Okay, super thank you, Beds. Thank you. Mas nag-gets na Welcome. namin. Welcome, Pwede ba akong mag-iwan ng mindset before ako mag-log out? So, mindset lang, guys. Go. Alam niyo ba na etong meeting na to, possible na hindi nyo siya super pa nagigets. Possible yon. Kasi kami, pangatlong training, guys, bago ko magets. So una, sa branch meeting namin ng mga full-timers, diniscuss siya. Tapos sumunod, yung naman, Saturday branch meeting, hindi ko pa rin siya gets. Tapos sumunod, pangatlo, may ulit kami, Zoom pa rin kami, discuss naman si MJ. Ayun, medyo nagets ko na. Pero yung makakatulong sa inyo para mas maintindihan siya is una, mag-set talaga kayo ng client meeting. Yun talaga. Kasi lahat talaga doon, lalabas na yung mga questions na hindi nyo naiisip pero sila may isip nila. Ayan. Thank you. Thank you, guys. Bye. Maraming salamat. Kape tayo soon. Thank you. Bye-bye. Bye, guys. Thank you, Bob. Bye-bye. Okay. So guys, so ito, parang ang nagets ko sa kanya, ang difference kasi niya sa VUL, wala siyang critical illness, wala din siyang hospital income, and yung life insurance niya, mababa lang siya kasi sobrang mahal ng premium. So, pag ganito, kanino mo siya pwedeng i-offer? Pwede mo siyang i-offer for college funding. Pag college funding, tas lalagyan mo siya ng payer waiver, no? Kasi, yon may payout siya. Number 2, maganda to i-offer mo sa maraming policies.
yung marami ng policies, mataas na yung insurance, may critical illness na siya. No, pwede ito kasi ang positioning mo dito, yung pera mo na natutulog sa bangko, dito mo ilipat. Kasi kunyari, hindi naman niya kaya kumuha ng ProMill, di ba? Hindi niya afford yung ProMill. So, yung pera mo na natutulog sa bangko o di ilipat mo dito, at least meron siyang payout every year, meron kang aabangan. Ano pa? Yung may mga sakit, yung mga nasa 50s, 'di ba, nasa 50s, 60s na may mga sakit na non-insurable na. Pwede kasi nilang i-insure yung apo, pwede nilang i-insure yung mga, 'di ba, yung pamangkin, ganyan. Tapos siya yung policy owner. Parang ang gagawin mo lang, instead na yung pera ng retiree, no, o ng mga nasa 50s nasa bangko, pag nilagay nila dito, mas malaki pa rin yung kikitain. If hindi nila afford yung ProMill, 500,000 premium, 'di ba? Pwede ito. Tapos yun, kailangan talaga may pera siya. Kasi nga, sabi, no, kailangan talaga may pera siya. Kasi pag nag-stop payment siya, maglalapse din yung policy. Mawawala lahat. No? Tapos, ayan. Ito yung ano, madali lang naman siyang intindihin. No, quickly, i-run through lang natin. So maganda, meron kayong pen and paper para, ayan, Control L. Para you can take down notes. View. Yan. So yung product na to, 5 to 10 years lang siya. And maganda naman talaga kasi hanggang 100 years old yung payout niya. So kung yung bata pa, 'di ba? Until 100 meron. So, 7 days old to 60. Parang same lang din ng VUL, no? 7 days old to 60. Ang minimum life insurance is 250,000. Tapos yung death benefit niya, always 200% ng life insurance. So, if the life insurance is 250, ang death benefit niya, if namatay siya, times 2. So it should always be 500,000. And yung payout niya, every end of 6th year. So parang kahit 5 years to pay, 10 years to pay yung kinuha niya, end of 6th year, may payout na siya. So if the life insured is a child, hindi niya makukuha yung buong death benefit. Ayan no, 0 to 1, child's age at the time of death. So depende sa edad ng bata, hindi niya makukuha 100%. So for less than 5 years old, 80% ng insurance yung makukuha. Yan. Ano pa? Same din yung suicide within 2 years. Cannot be then. After 2 years, wala na siyang contestability period. Yan. So, ito yung pinakita kanina ni Beds. No, ang maganda dito, yung death benefit niya, times 2 siya ng life insurance. So, life insurance here is 1M. Yung death benefit niya, automatic is 2 million. Tapos, meron siyang guaranteed cash value. So, ito yung, di ba, ito yung pwede niyang i-loan. Loanable siya. Pag nag-loan, 80% ng cash value pwede niyang i-loan. Tapos, may 10% interest every year. So, yung niloan niya, kailangan niyang bayaran within the year. If not, the following year, may dagdag na another 10% interest. Yan. So, yung guaranteed payout, basta ang tatandaan lang natin guys, ang guaranteed dito, may word naman siya na guaranteed eh. The death benefit, the cash value, which they can use for loan, and then the guaranteed payout. Pero ako I suggest, wag nyo nang sabihin na yung guaranteed cash value, pwede nilang i-loan. No, wag mo nang sabihin pag nagtanong, edi doon mo na lang i-open up. Para hindi nila isipin maya loan ng loan na ubos na yung funds. Yan. So, the annual dividend, di ba wala siyang guaranteed? So, hindi siya guaranteed, no? Yan. Tapos, so yung payout niya pala, pwede siya in cash. So, in cash, ibig sabihin, i-deposito niya yung payout sa bank account ni client.
pwede din siyang left to accumulate and earn interest. Hindi niya yung payout na 50,000 a year, hindi niya withdraw, iniwan lang doon sa account, sa Pru-Lifetime account niya, which is i-invest pa siya ni Pru-Life. No? So, mas lalaki. Yan. So, ano pa ba yung nandito? Same lang naman siya. Ayan. So, dito sa Pru1, i-encode natin siya. No? So, details ng bank account ni client. So, death benefit niya up to 100, yung payout niya up to 100 also. So, di ba may nakakausap kayo ng mga tao na hindi, maganda din to i-position yung sa mga tao na takot sa risk, gusto niya guaranteed. Ito yung pwede mong i-offer sa kanila. Yan. So, if na-terminate yung policy, same lang din. No, lahat siya mawawala, the benefits and then the payout also. Yan. So parang dividend options. Yun, parang yun lang naman siya. Option. Ayan. Tapos yung sa rider niya, ito lang yung pwede natin ilagay. Disability, accidental death, personal accident, rider, waiver on TPD, tsaka payer waiver. Ang gusto ko dito yung payer waiver eh. So, yan lang. So, kung college funding, pwede din ito. Pero feeling ko, ang baba ng premium kasi compared sa elite, no? Pero ang maganda sa kanya, mas mataas yung commission niya compared sa elite. So, siguro, kung may client kayo, gusto niyo ofera ng Elite 5, college funding, laruin niyo itong Pru Lifetime. Pag dito mo siya nilagay, magkano dapat ang insurance para ang premium niya is 200,000. No? Yun. Pero in reality naman talaga, mas malaki yung kikitain ng VUL pa rin compared dito sa Pru Lifetime. VUL kasi stock market siya, diba? So it can earn 3 to 15%. Ito kasi, ang projection niya hanggang 4% lang. So, kahit na kumita sa stock market ng 5%, 7, 10%, ito, at 4% lang ang maximum niya. So, yun, kung titingnan mo long term, mas malaki pa rin talaga yung kikitain ng VUL sa kanya. Kaya ito, perfecto sa mga takot mag-take ng risk, no, na gusto nila guaranteed. Ayun lang. Conservative. May question pa ba tayo? Wala naman na. Pero Yeah, ano siya, conservative. compare nga siya sa, depende sa risk appetite ng client. Kasi may mga client na gusto talaga conservative lang, may mga payout, may mga nare-receive sila, or kaya type, or sa matanda na pension type na parang every year may nare-receive sila. Kasi kung kukumputin mo yung annual payout, plus the cash value, guaranteed cash value, parang baba ng total return niya. Tapos, knowing the cash value is loanable, tapos may interest. Pero maganda siya kung sa bata na matagal kang makakapag-payout. Talaga. Yun. Yun, pasok ba to sa Yes. sa mga So, ibang at least, incentive natin? Pasok yun sa protection pasok drive. pa to sa ano da? Okay. Action Ayun, drive. pasok. Okay po. Oh, alam mo na. Yung mga So, Ano maganda po ba? ata? Para ano siya sa WhatsApp with Sir Nash, parang may nagtanong kung pasok po siya sa PD, parang yung sunod na screenshot ni Sir Nash, parang yes, pero wala pang nare-release na parang memo or something, pero parang nasabi na niya nakasama. Hanapin ko po para may proof ako. Mag-exam na po ng trad. Magbabayad na Ayan. bukas. Okay. Buti O, na mag-exam na kayo. buti may product primer. Pasend na lang po UM ng product primer. Ako, opo, pasend na lang po nung product line. Salamat. Ito ko yung product primer. So guys, pag wala pa kayong trad, kagaya ko, nag-expire yung trad ko, kailangan ko i-renew. Kumuha na kayo ng trad. Pero better Yung kasi maganda siyang Tapos, iabang sa mga sa PS Bank po, anniversary nila.
Pasa siya sa PD. Ay, oo nga. September 17, anniversary. PS Bank, Opo. people, 26, alam na, 26. abangers na kayo. Sabihin mo mag out. 26 po, 26. Apat lang naman tayo dito, kaya sinabi ko na din. Alam na, i-chat na lahat yan. Gusto mo ba may payout ka hanggang 100 years old? Yun lang yung pang-come-on mo. Bongga. 6th year up to 100, di ba? Alam na yan, guys. I-chat na lahat yan para September, bongga tayo. Yes. Kaya yung sigurado na kung pasok siya sa protection drive kasi baka September may double credit pa. Papasok siya, di ba? Magandang pangalan. Better na simplihan nga lang yung 1-pager tapos transfer lang din kasi hindi nga siya para sa lahat. Kasi may mga pera siya. Pero kung sakaling gusto nyo ng detailed na 1-pager, pwede nyo namang ma-download yung galing sa